Anong ginagawa niyo pa? Galit na galit ang 18 anyos na dalagang si Mila. Matapos maratnan sa sala ang amang biyudo na si Julio, kasama nito ang ninang Estela niyang naglalampungan sa sala ng malaking bahay nila. Iyang-iya na napabangon na lamang sa Estela na kanyang ninang na inayos ang butones ng suot na blosa. Mila anak, kanina ka pa ba? Huwag mo ko matawag-tawag na anak dahil hindi mo ko anak. Kahit kailan ay hindi kita magiging ina. Akala ko magkaibigan lang kayo. Yun pala, may kung ano na kayong ginagawa sa pagtalikod ko. Pinapalitan mo na kaagad si mama pa? 1 taon pa lamang simula noong pinatay ang inang si Doktora Rosalia sa madilim na parking lot ng ospital. Nagpupuyos ang kalooban ni Mela sa nakitang tila may relasyon na ang kanyang ninang Estela at ang kanyang amang si Julio. 1 taon nang nawala ang mama mo, Mila. May pangangailangan din ako bilang tao. Isa pa, tumatanda na rin ako. Pagrarason pa ni Mang Julio. Isang rason na hindi matatanggap ni Mila. Kaya mo siya papalitan kasi 1 taon na siyang wala pa. Napaka-unfair mo naman pa ni hindi mo man lang hinanap ang mga taong pumatay kay mama. Wala man lang katarungan ng pagkamatay niya. Tapos ngayon, may babae ka na? At alam mo kung ano yung masakit? Matalik pang kaibigan ni mama. Ang lakas ng apog nyo. Saan lupalop kayo nakakuha ng lakas ng loob na pangatawanan niyang nakakasukang relasyon na yan? Ni hindi ka man lang maghanap ng paraan para umusad ang kaso sa katarungan ng pagkamatay ni mama. Hindi mapigilan ni Mila ang pag-alpas ng luha sa kanyang mga mata. Hanggang ngayon ay sobrang nasasaktan pa rin siya kapag naaalala ang mapait na sinapit ng kanyang butihing ina. Natagpuan na lamang itong patay na sa parking lot ng ospital na pinagtatrabahuan ito. Wakwakang dibdib at wala ng lamang loob na natira sa loob ng katawan. Marami itong sugat at tila gawa ng isang hayop na hindi mawari kung anong uri ng hayop ba. Mila, nasasabi mo lang yan lahat kasi bata ka pa. Wala ka pang naintindihan. Mahinahon pa ring wika ni Julio sa anak. Baka sa mukha ng ama ang pag-aalala nang makitang umiiyak si Mila. Simula kasi noong pumanaw ang asawa, ay nag-iba na ang pag-uugali ni Mila. Ang dating masayahin niyang anak ay naging bugnutin. Tahimik at tila may sariling mundo na may malaking pader na nakaharang. Tsaka isa pa nak, hindi naman na ako iba sa'yo diba? Matagal na kaming magkakilala ng papa mo at walang masama doon kung magkaroon man kami ng pagkaunawaan. Diba love? Saad pa ng ninang Estela niya. Pinahid ni Mila ang mga luhang pumapatak sa mga mata. Diba? Sinabi ko naman sa iyo huwag mo akong matawag-tawag na anak. Isa pa, wala akong pakialam sa pag-uunawaan ninyo. Ang mahalaga sa akin ay lumayo ka sa buhay namin. Dahil hindi kita matanggap bilang kapalit ng mama ko. Naintindihan mo? Hinding-hindi. Mila, sumusobra ka na. Wala ka ng galang. Naitaas ni Julio ang mga kamay para sana sampalin ang anak. Nasinigawan ang babae niya, subalit natigilan ng lalaki nang makita ang hilam na luha ng mga mata ni Mila. Pakaramdam ni Mila ay gumuho na ng tuluyan ang mundo niya. Ang daigdig na meron siya ay tuluyan ng nasira sa pambababae ng ama. Tila ba siya'y sinaksak ng patalim sa dibdib? Sige pa, saktan mo ako. Ipakita mo dyan sa kereda mo na kaya mo akong saktan ngayon na di mo kayang gawin sa akin dati. Kung wala ka ng pakialam kay mama, ako, hindi. Hindi ako titigil hanggat hindi ko mahanap ang mga kriminal na pumatay sa kanya. Pero sinusumpa ko sa ginawa niyong pagtatraidor sa mama ko. Hinding-hindi kayo magiging masaya at hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Isinusumpa ko yan. Sa bayan ng White Hills sa Bukidnon, taong 1980. Isa si Doktora Melania Salvacion
ang nakaranas ng mawala ng pinakamamahal sa buhay ng dahil sa mga aswang. Ang aswang, nilalang na may kakayahang magbabago-bago ng anyo at karaniwang nagdudulot ng pinsala sa tao. Pero paano kung sila pala ay kasakasama lamang natin sa palipaligid lamang natin? Nakikihalubilo, nakikipagkaibigan, at minsan ay nagiging ating mga kapareha sa buhay. Unghayan ang kwento at karanasan ni Doktora Melania Salvacion. Walang nagawa si Doktora Melania sa relasyon ng ama sa ninang Estela niya. Noong mga panahong iyon ay 18 anyos pa lamang si Doktora. Patuloy lamang ang mga ito hanggang sa nalaman niya na lamang na magpapakasal na ang dalawa. Sobrang nasaktan si Mila na kahit ano na lamang ang ginagawa niya para lamang paghiwalayin ang ninang Estela at ama, pero wala siyang nagawa. Nanaig ang kagustuhan ng ama na pakasalan ang ninang niyang si Estela. Sa hindi malamang rason ay ayaw ni Mela na magkaroon ng relasyon ang ama sa babaeng matalik na kaibigan ng kanyang ina. Mabait naman si Doktora Estela. May pinag-aralan din at maganda. Isa itong matandang dalaga at walang nobyo. Kaya lang hindi makapa sa puso ni Mela ang tunay na dahilan niya kung bakit ayaw niya itong maging madrasta. May kung anong nagsasabi sa kanya na huwag magtiwala sa ninang Estela niya. Hanggang isang araw. Ano? Mga balahibo ng di matukoy na hayop? Halos hindi makapaniwala si Mila sa sinabi sa kanya ng hipi ng pulisya matapos siyang pumunta sa opisina ng mga pulis sa bayan nila sa White Hills. Inalapag nito sa harapan niya ang isang transparent na plastic na may lamang mahahabang balahibo na hindi niya mawari kung anong hayop yon. Hindi naman buhok ng aso dahil malalaki ang hibla noon. Yan ang nakuha namin sa crime scene, Doktora Rosalia, iha. Hanggang ngayon ay wala pa kaming lead kung tao o hayop pa ang pumatay sa ina mo. Naniningkit ang mga mata ni Mila na nakatitig sa balahibong nasa loob ng transparent na plastic. Hindi niya mapipigilan ang pagbuhos ng damdamin. Wala palang kasiguraduhan na mahuli ang kung sino mang gumawa noon sa mama ko, sir. Nabiyak ang boses ng dalaga. Malakas ang mithiin niyang makamtan ang katarungan para sa ina. Subalit tila siya ngayon nakaharap sa bangin na di alam kung gaano kalalim. May ibang kaso ng pagkamatay na kagaya ng sa mama mo, Rosalia. Pero hindi rito sa bayan natin nangyari. Wika ng hepe ng mga pulis. Saan naman, sir? Sa bundok ng Sinay. Sa bundok na kinalakihan ng inay Rosalia mo. Diretsa ang sagot ng hepe ng mga pulis. Sabay abot sa kanya ng 3 kasong hanggang ngayon ay hindi pa rin naresolba. Ang isa ay nitong taong kasalukuyan at ang isa noong 1979. Sa nakaraang taon at ang isa ay noong 1978. Magkasunod na taon at sa taong ito, dito sa bayan nila sa White Hills, ang kaso naman ng ina niya. Pansinin mo rin ang araw ng pangyari ng krimen ay nagaganap sa tuwing kapiyastahan ng Bundok Sinay. Sa ganap na ika-23 ng Setyembre, Melania. Diba? Wika ni Chief Oliver. Magkakilala kasi silang pamilya ng pulis na nakaharap niya. Ang hiping si Chief Oliver ay matalik na kaibigan ng kanyang ama. Naaalala pa ni Mila na noong mga araw na buhay pa ang ina niya ay gustong-gusto nitong maggandak ng medical mission sa bundok ng Sinay. Pero sa hindi malamang dahilan ay nagbago ang lahat. Sa huling mga araw ng ina niya ay isinumpa nitong hinding-hindi na babalik sa lugar na iyon. Pinapaalalahanan din siya ng ina na hindi pupunta roon sa bundok ng Sinay. Delikado raw ang bundok na iyon, sabi pa ng Mama Rosalia niya. Laylay ang mga balikat ni Mila na umuwi na lamang sa malaking bahay ng ama. Naratnan niyang tuwang-tuwa ang ninang Estela niya na noon ay nag-iimpake ng mga kagamitan sa loob ng kwarto niya.
Anong ginagawa mo sa mga gamit ko? Gulat na gulat ang ninang Estela niya na nabitawan ang damit niyang hawak nito. Mabilis na hinablot iyon ni Mela bago pa man mahulog sa sahig. Paborito niya ang damit na yon. Huli yung binili ng ina bago mamatay. Nakalimutan mo bang magbabakasyon tayo sa Sinai? Fiesta doon. Kaya uuwi tayo sa bayan na kinalakihan namin ng mama mo. Masayang balita nito. Sinamangutan lamang ito ni Mila na akmang ibabalik ang mga damit niya sa cabinet. Kayo na lang. Ayaw kong sumama. Magkakandak din ako ng medical mission doon at kailangan ko ng medical student na mag-a-assist sa akin. Ikaw sana ang gusto ko. Experience mo rin ito, iha. Tsaka gustong gusto ng mama mong nakakatulong sa mga tao sa bundok Sinai. Natigilan na lamang si Mila at naalala ang kaso ng pagkamatay ng ina. Naalala niyang sinabi ni Chef Oliver na may mga kaso ng pagpatay na kagaya ng sa Mama Rosalia niya. Pero nasa bundok ng Sinai sa magkasunod na taon. Naniningkit ang mga mata niya nang maalala ang petsa ng pagkamatay ng mga ito. Dahil pare-pareho yung buwan ng Setyembre sa kapiyastahan ng bundok Sinai. Sige, sasama ako. Ako na ang mag-iimpaka rito ng mga gamit ko. Naikuyom ni Mila ang kamao sa naisip na paano kung naroon sa bundok na yon ang kriminal na pumatay sa ina niyang si Rosalia. Huwag mong kalimutan magdala ng mga garments mo, anak. Lotion, sunblock. Hindi na ako bata. Pwede ba? Ang ingay mo nang. Alam ko na kung ano ang dapat kong dalhin. Pagpuputol niya sa sasabihin pa ni Estela. Natahimik naman ito at napapailing na lumabas ng kwarto niya. Malaya na lamang ni Mila na tumutulo na pala ang mga luha niya habang nagliligpit na mga gamit. Pangarap niyang magbabakasyon noon sa bundok Sinai kasama ang inang si Rosalia. Pero ngayon ay pupunta siyang bundok Sinai na wala ang ina. Pupunta niya ang bundok na yon sa pag-asang makasalubong ang landas ng taong pumatay sa inang si Rosalia. Nitong nakaraang halos isang taon ay wala ng iba pang ginagawa si Melania, kundi ang magsanay ng martial arts at kung paano gumamit ng iba't ibang kalibre ng baril. Pangarap niyang makadapo ang palad ang mga taong pumatay sa ina niya. Ipaparanas niya sa mga ito kung papaanong mamatay sa kalupitan. Di baling makulong basta't maipagiganti niya ang ina. Kung papaano nilang pinatay ang ina niyang si Rosalia, ay ganoon din ang ipaparanas ni Mila sa mga taong iyon. Kaya sana matagpuan niya sa bundok na iyon ang mga kriminal na walang pusong pumatay sa napakabuti niyang ina. Pag nagkataon na hindi alam ni Melania ang kaya niyang gawin. Puno ng galit ang batang puso ni Mila sa mga taong pumatay sa inang si Rosalia. Naging ulila siya ng dahil sa kasamaan nila. Halos kalahating araw din ang ibinayahin nila Mila kasama ang amang si Julio at ang ninang niyang si Estela. Mula sa pusod ng bayan ng White Hills ng Bukidnon, papuntang Mount Sinai. Ang bundok na kinalakihan ng kanyang mama Rosalia. Ang bundok kung saan isinumpa ng ina na hinding-hindi na babalikan pa. We are here. Buksan natin ang bintana, Julio love. Nang makaamoy naman tayo ng napaka-preskong hangin ng bukirin. Masayang wika ni Estela. Tuwang-tuwa naman ang ama niya. Siyempre magkasama sila ng babae niya. Habang si Mela ay nagpupuyos ang damdamin. Pakaramdam niya ay napakasikip ng mundo nilang tatlo. Hindi niya talaga ma-appreciate ang magagandang tanawin na dinadaanan nila nang dahil sa taong kasama nila ng amang si Julio. Iha Mila, welcome sa hometown namin ng Mama Rosalia mo. Nakangiting lumingon sa kanya ang ninang Estela niya. Hindi siya sumagot sa babae, kaya nagpapatuloy na lamang itong dumaldal. Na tila ba tour guide na inilalarawan ang bawat nadadaanan nila. Ang iba noon ay mga memorya nila ni Rosalia noong kabataan pa.
Nakapagtatakang nakawilihan niyang pakinggan ang mga kwento ng ninang Estela niya. Siguro dahil involved ang Mama Rosalia niya sa kwentong iyan. Narito na pala tayo sa bahay. Bumungad sa kanila ang isang bungalow style na bahay na nasa paanan ng bundok. Maganda itong tignan pero may kung anong nadarama si Mila sa lugar na iyon. Bumaba na rin siya sa bahila sa bagahe na nasa trunk ng sasakyan nila. Sandaling napatanga na lamang si Mila nang makita ang isang lalaking matangkad, may matipunong pangangatawan na lumapit sa kanila. Napagkagwapo nito pero matiim ang mga mata kung tumitig sa kanya. Napakaseryoso na hindi man lamang niya kakitaan na mga ngiti sa labi. "Mano po tiyang Estela, mano po tiyong Julio." Baritono ang boses ng lalaki na tila ba musika sa pandinig ni Melania. "Anak, Mila, si Nico, pamangkin ko, anak ng nakakatandang kapatid kong si Kuya Ezekiel." Pagpapakilala sa kanya ng ninang Estela niya sa lalaki. "Nico, siya naman ang pinsan mo, anak ng tita Rosalia mo at ng tiyong Julio mo." Di mapigilan ni Melania ang mapaikot ang eyeballs. Kailan lang ba siya nagkaroon ng pinsan dito sa Sinay? Nagiging pinsan niya lang ito dahil sa ikinasal na ang ninang Estela niya sa ama niyang si Julio. Pero hindi niya kadugo ang Nico na ito. "Kumusta ka, Mila pinsan?" "Whatever, hindi tayo magpinsan." Natigilan na lamang si Melania nang gumuhit ang pilyong ngiti sa seryosong mukha ng lalaki. Kinuha nito ang bagahe na hawak niya. "Buti naman at alam mo, ayaw kitang maging pinsan at wala akong pinsan na saksakan ng taray." Namilog ang mga mata ni Melania sa sinabi ng lalaki. Gusto niya itong sagutin ngunit natahimik na lamang siya nang sumalubong sa kanila ang isang lalaking may edad na. Ito yung kapatid ng ninang Estela niya na ama ni Nico. Ito si Ezekiel. Mabigat ang puso ni Melania sa lalaking ito na kagaya ng nadarama niya kay ninang Estela niya. Kakaiba sa nadarama niya kay Nico na pamangkin din ng ninang Estela niya. Natuon ang atensyon niya sa buong pamilya ng ninang Estela. May kakaiba sa kanila na hindi maipaliwanag ni Melania. O sadyang ayaw niya lang sa mga ito dahil pakiramdam niya ay inagaw na mga ito ang atensyon ng kanyang amang si Julio. "Salamat." Bulalas niya sa lalaking si Nico nang inalapag nito ang bagahe niya. Isang nanunudyong ngiti lamang ang gumuhit sa mga labi nito. Kanina pa siya hindi mapalagay habang nag-uusap-usap ang mga ito. Kamustahan at katuwaan. Naroon din ang iilang kapitbahay nila ni Estela na nangungumusta at sumalubong din sa kanila. "Sandali lang, ikaw na ba si Melania, ang anak ni Doc Rosalia? Abay dalaga ka na iha, manang-mana ka kay Doc Rosalia." Bulalas ng isang may edad na kapitbahay. "Opo, ako po." Tipid na sagot naman ni Melania na nakangiti. Napapailing na lamang ang may edad na babae na kung tawagin ay Aling Esther. Sayang at maagang pumanaw si Doktora. Ni hindi man lang niya natupad ang lahat ng mga plano niya para sa Sinay. Malungkot na saad ng matanda. "Huwag kang mag-alala, Aling Esther. Kaya nga ako umuwi rito sa Sinay ay para ipagpatuloy ang plano ni Rosalia. At suportado naman ako ni Julio. Right, love?" Nagulat ang matandang si Aling Esther. "Love? Love na ang tawag mo kay Julio, na asawa ni Doc Rosalia?" Gustong matawa ni Melania sa reaksyon ng matanda. Tila ito nagulat na nahintakutan. "Manang naman, patay na si Rosalia at dalaga naman ako. Kaya wala naman sigurong masama kung magugustuhan namin ang isa't isa."
Natahimik ang may edad na si Aling Esther, na tila may gusto pang sabihin, ngunit nanahimik na lamang. Matalas ang pagkaramdam ni Melania, kaya alam niyang nagtitimpi lamang ang may edad na si Aling Esther at pinipigil ang mga dila sa maaaring sabihin. Ang pamilya ni Ezekiel pala ang pinagkakatiwalaan ng ninang Estela niya sa pangangalaga dito sa bungalow na pinag-aari nito. Ang pamilya rin ni Estela ang nangangalaga sa maliit na klinika nitong matatagpuan sa sentrong bahagi ng Bundok Sinai. Ginagawa na rin iyong health center ng kapitan ng Sinai at bukas ay pupuntahan raw nila ang klinika na iyon para makapaghanda na sila sa gagawing medical mission sa bayan ng Sinai. Agang nagpahinga si Melania kinagabihan. Pagod siya sa biyahe at nanlalanta ang katawan niya. Malayo din ang biyahe nila papunta sa Boquerin. Halos hindi makatulog ang dalaga na pabiling-biling sa higaan. Napabangon na lamang siya para uminom ng tubig. Silang tatlo na lamang ang narito sa bungalow dahil nagsiuwian na sa bahay nila ang pamilya ng kapatid ng ninang Estela niyang si Ezekiel. Pero nasa unahan lang din naman ang bahay ng mga ito at natatanaw lamang. Umiinom na siya ng tubig nang may marinig na mabibigat na pagaspas ng tila napakalaking ibon sa labas ng bahay. Napatakbo na lamang si Melania sa beranda ng bungalow para tignan kung ano ang bagay na iyon. Mabilis naman ang kilos ni Melania na napadapa nang biglang lumipad ang napakalaking ibon patungo sa kinaroroonan niya. Sa tanang buhay ni Melania ay noon lamang siya nakakita ng malaking ibon na ang ulo ay tila ulo ng malaking aso. Pero dahil sa kadaliman ng gabi ay hindi siya sigurado sa nakita niya. Napapahawak siya sa dibdib at halos hindi maigalaw ang katawan na nakaupong nakasiksik sa gilid ng beranda. Hindi niya magawang tumayo sa kinaroroonan sa takot na muling aatake ang malaking ibon na yon at matangay na siya ng tuluyan. Wangis nito ay isang paniki, pero napakalaki namang paniki ito. Diyos ko, ano yun? Nagsusumiksik ang katawan ni Melania sa takot. Hindi pa man siya nakatayo nang may marinig siyang kalusko sa loob ng bahay na patungong beranda din. Mga yabag ng paa. Tila iyon mga yabag ng tao. Gusto na lamang niyang sumigaw subalit hindi niya mahagilap ang boses. Hanggang sa naaninag niya ang liwanag ng bitbit nitong lampara. Kaya sigurado siyang tao ang isang ito. May tao ba dyan? Sino yan? Tanong ng baritonong boses na kilala ni Melania. Si Nico. Bakit narito ang lalaking ito sa bungalow ng ninang Estela niya? Pero wala naman siyang pakialam doon. Tumayo na siya sa kinaroroonan niya at napatakbo kay Nico sa takot na baka bumalik ang malaking ibon. Mila, anong ginagawa mo dyan? May nakita akong napakalaking ibon o paniki ba yun, Nico? Nauuhaw ako kaya ako lumabas ng kwarto ko. Naiiyak na si Melania sa takot at nanginginig pa ang buong katawan. Inalalayan na lamang siya ni Nico para makarating sila sa salas at doon ay tinulungan siya nitong maupo. Huwag mo kong iwanan, natatakot ako. Wika ni Melania. Sandali, ikukuha lamang kita ng tubig na maiinom para kumalma ka. Nakakahiya ang sinapit niya sa gabing ito. Nawala ang lahat ng tapang na mayroon siya sa dibdib sa nakita niya kanina. Sa laki ng paniking iyon ay sa tingin niya, kaya siyang tangayin ito at ilipad sa itaas ng bubong. Nico, ano yung nakita ko ha? Tanong niya sa lalaki na nagsasali ng tubig sa pitsil. Malay ko ba? Hindi ko nakita ang nakita mo. Pero baka panggabing ibon lang yon. Marami yan dito sa Boquerin.
Sagot nitong inabot sa kanya ang isang basong tubig. Seryoso naman ang mukha ni Nico. Hindi pa nito nasasagot ang katanungan niya kung bakit ito narito sa bahay ng kanyang ninang Estela. Diyan lang naman ako natutulog sa ibabang kwarto. Parang may narinig kasi akong kumaripas ng takbo dito sa taas. Kaya umakyat ako. Ikaw lang pala. Paliwanag nito kay Melania. Hinatid siya nito sa kwarto at binalaang wag nang lumabas kapag may maririnig na mga kaluskos. Marami daw naglilipa ng panggabing ibon tuwing malalim na ang gabi. Minsan pang araw ay may mga lobo na mula sa gitnang kakahuyan ang minsang mapapadbad dito sa barangay nila. Pero ang nakakapagtaka, wala namang lobo sa Pilipinas. Nanglalapa daw ang mga hayop na to, kaya sila umiiwas ng lumabas sa gabi para iwasang malapa ng mga ganitong klaseng hayop. Mas matindi raw at mas mabangis ang mga lobong yan kaysa sa mga panggabing ibon na nandadagit sa gabi. Mas lalong nakadama ng takot si Melania sa sinabi sa kanya ni Nico. Nang makapasok na siya sa loob ng kwarto ay kinapa niya ang lisensyadong baril sa loob ng maleta niya at nilagay sa ilalim ng unan. Kung daladala niya kanina ang baril na ito, malamang ay haharapin at babarilin niya ang panggabing ibon na yon. Nabigla lamang siya kanina sa unang beses na nakakita siya ng tila higanting paniki na yon, kaya hindi siya nakakilos at nataranta. Kinabukasan ay nagising na lamang si Melania. Mataas na ang araw sa bintana niya. Dinig na dinig niya ang ingay sa labas. Parang ang dami naman yatang tao sa baba ng bahay. Nagunat muna si Melania at naligo sa banyo. May sariling banyo na rin kasi ang kwarto niya. Maganda naman ang bahay ng kanyang ninang Estela. Matapos maligo ay bumaba na siya. 7:00 na pala ng umaga. Tumungo na lamang siya sa kusina para magtimpla ng kape. Bumungad sa kanya ang masayang ama at ninang Estela niya habang naghaharutan. Hindi niya pinansin ang mga ito. Nakakainggit, nakakadiri. Ang tatanda na ay nagagawa pang magharutan sa harapan niya. Kumakalam na ang sikmura niya ng maamoy ang sinangag na niluluto ng ninang Estela niya. Sa totoo lang, mabait naman ito. Hindi niya lang talaga ito matanggap bilang kapalit ng mama niya. Para sa isang anak na naulilang kagaya niya, ay walang kapalit ang kanyang ina. Matapos magtimpla ng kape ay tumungo siya sa veranda. Maganda din kasi ang tanawin doon. Matatanaw mo ang berdeng borol sa di kalayuan. Makikita mo rin ang mga maliliit na bahay na yari sa pawid na damong kugon at mga dingning na pinagtagbi-tagbing kawayan. Kalimitan, ganoon ang mga bahay sa lugar na ito. Malimit lamang ang makikita mo mga konkretong tahanan na kagaya na lamang nitong sa ninang Estela niya. O kaya ay tahanang kahoy na may bubong na yero. Pero mukhang mayaman ang pamilya ng ninang niya dito sa Sinay. Magaganda, malalaki at simentado kasi ang mga bahay ng mga ito. Napaupo na lamang siya sa upuang tumba-tumba na naroon sa beranda habang humihigop ng kape. Nang may umagaw sa pansin ni Melania, ang iilang nagkalat na balahibo sa sahig ng veranda. Kawangis ang balahibong iyon sa pinakita sa kanya ni Chief Oliver na sa tingin ng mga pulis ay ang siyang hayop na pumatay sa kanyang mama Rosalia. Hindi siya maaaring magkamali. Paanong nakarating ang mga balahibong iyon sa veranda ng pamamahay ng ninang Estela niya? Ito nga talaga yun. Hindi ako maaaring magkamali. Ito ang balahibo ng hayop na pumatay kay mama. Napanganga na lamang si Melania nang maalala ang nangyari kagabi. Ang malaking paniki na biglang sumalakay sa kanya kagabi. Matatangay sana siya ng paniking iyon
kung hindi siya nakadapa at nakasiksik sa gilid ng beranda. Ang paniking iyon ba ang pumatay kay Mama? Pero anong nilalang iyon? Hindi iyon basta simpleng ibon lamang. Wala sa sariling isa-isang pinulot ni Melania ang mga balahibo sa sahig. Itatago niya ang mga iyon dahil konektado yon sa kaso ng pagkamatay ng kanyang inang si Rosalia. Matapos nilang mag-almusal ay tumanggi si Melania nang ayain siyang sumama sa klinika sa barangay ng Sinay. Mas gusto niyang kausapin si Aling Esther na nasa unahan lamang ang bahay. Hindi naman kalayuan mula roon sa bahay ng ninang Estela niya. Nagrarason na lamang si Melania na masakit ang katawan para lamang makalusot sa pamimilit ni Estela. Nang makaalis na ang mga ito ay agad na pinuntahan niya ang matanda. Magandang umaga, Aling Esther. Nakangiti niyang pagbati sa may edad na babae. Napakasaya nito nang makita siya. Mukhang marami siyang malalaman sa matandang ito na sobrang madaldal. Iha, ako talaga ang nag-aalala sa iyo. Bakit ka ba pumarito ha? Hindi ka ba binalaan ng Mama Rosalia mong huwag pumunta rito sa Sinay? Natigilan si Melania sa sinabi ni Aling Esther. Anong ibig mong sabihin, Aling Esther? Ining, habang maaga pa at wala ka pang nalalaman sa lugar na ito, mas mabuting umuwi ka na at bumalik ka na sa matahimik mong lugar sa White Hills. Delikado rito sa Sinay, Melania. Mas lalong tumaas ang interes ni Melania na malaman ang tungkol sa hiwaga ng bundok Sinay. Oo, mahigpit na binalaan siya ng kanyang ina noon. Pero narito ang susi sa lugar na ito tungkol sa pagkamatay ng kanyang Mama Rosalia. Bakit po, Aling Esther? May kinalaman ba ito sa pagkamatay ni Mama? Napakurap-kurapang may edad. Nakita niyang umambon ang mga mata nito. Napakabuti ng mama mo, iha. Makinig ka sa akin. Bumalik ka sa White Hills at wag ka nang bumalik dito sa Sinay. Uwi ka nito. Pero bakit? Bakit, Aling Esther? Tsaka alam mo ba kung anong hayop ang may-ari sa mga balahibong ito? Namilog ang mga mata ni Aling Esther nang makita ang mga balahibong nasa loob ng transparent na cellophane. Ito yung mga balahibong pinulot niya kanina sa veranda. Mga balahibong kulay itim na mahahaba at nagmistulang mga tinik o karayom. Makakapal din na mga ito na tila hindi ka agad matatabla ng itak. Saan mo ito nakuha, ha, Ining? Sa may beranda po. Sigurado akong balahibo ito ng malaking ibon o paniki na sumalakay sa akin kagabi sa may beranda. Ano iyon, Aling Esther? Tanong niya sa matanda. Mas lalo pang namilog ang mga mata nitong tinakpa ng bibig niya at hinila siya papasok sa loob ng maliit na pamamahay nito. Palingalinga pa ito sa paligid. Tila ba ito ay may kinakatakutan? Bangkilan. Balahibo yan ng bangkilan. Bulong nito sa kanyang tainga. Ano po iyon, Manang Esther? Naguguluhang tanong ni Melania sa may edad na babae. Mga nilalang ng kadiliman, anak. Mga masasamang nilalang. Mga aswang. Nag-aalay sila ng tao at kinakatay nila. Pinaghahati-hatian ang mga lamang loob at katawan tuwing kabilugan ng buwan sa isang taon para mapanatili nila ang kapangyarihan na mayroon sila. Tila naduduwal si Melania sa narinig. Hindi naman siya masela na tao dahil isa siyang doktor. At kaya nga niyang mag-opera, pero ang iisiping lalapain nila ang isang tao o kaya ay kakainin ay sadyang nakakaduwal kay Melania.
Nung balik sa alaala niya ang mga larawan na pinakita sa kanya ni Chief Oliver. Mga larawan ng krimen na kagaya ng nangyari sa kanyang ina. Wala na mga lamang loob ang mga taong iyon. Gutay-gutay ang laman at wala nang natira pang dugo sa katawan. Nangyari ang lahat ng krimen na iyon dito sa bundok Sinay. Magkasunod na taon sa pagkamatay ng kanyang inang si Rosalia. Ngayong taon lang na ito na walang kaso ng pagkamatay dito sa bukid. Nawakwak ang katawan at wala nang lamang loob. Pero nangyari iyon sa ibang lugar at sa bayan naman nila. Ang malas pa ay sa kanyang ina nangyayari ang mga bagay na iyon. Manang, dito ba nakatira sa Sinay ang bangkilan? Pagtatanong niya pa. Sininyasan siya ni Aling Esther. Nahinaan ang boses. Mga makakapangyarihan daw ang mga ito at posibleng marinig ng mga ito ang pag-uusap ng kagaya nilang mga karaniwang tao lang. Na ibig sabihin ay meron talagang bangkilan sa lugar na ito, dito sa bundok ng Sinay. Ito ba ang dahilan kung bakit isinumpa ng kanyang ina nang hindi na babalik pa dito sa bundok Sinay? Malungkot ang mga mata ni Aling Esther na nakatitig sa kanya. Mas mabuti pang wag mo nang hintayin ang kapiyastahan sa Sinay, iha. Mas mabuti kung umuwi ka na sa White Hills. Nababasa ko sa mga mata mo ang kanaisang hanapin ang mga pumatay ng nanay mo. Ngunit kalimutan mo na ang tungkol doon, ining. Kung ayaw mong mapahama ka, kagaya ng ina mo. May nalalaman ka ba tungkol sa pagkamatay ng aking ina, ha, Aling Esther? Tanong ni Melania sa may edad na babae. Umiling-iling ito subalit ang mga katagang binitawan nito ay nagsasabing may alam nga ito. Ayaw lamang magsalita dahil sa takot. Wala akong alam, Melania, ining. Hindi ako pwedeng mangialam sa kanila. Hindi pwede. May mga apo ako at mga anak na hindi pwedeng madamay sa mga kasamaan nila, kaya wala akong alam. May alam po kayo. Natatakot lamang po kayo. Hindi na niya na ituloy pa ang sasabihin nang sunod-sunod na katok ng pinto ng bahay ni Aling Esther ang narinig nila. Tao po, Aling Esther. Si Nico ang tumatawag kay Aling Esther. Kilala na niya ang boses nito. Hoy, kanina pa kita hinahanap, babae ka. Nandyan ka lang pala, ha? Bungad nito sa may pinto ni Aling Esther. Magandang umaga po, Aling Esther. Halika na. Pinapahanap ka ni tita. Papupuntahin ka raw sa klinika. Kabago-bago mo palang rito ay gumagala ka na. Hinila pa ni Nico ang mga kamay niya palabas ng kubo ni Aling Esther. Kaya mabilis na hinila naman iyon ni Melania. Bakit ba? Aling Esther, uuwi na muna ako. Babalik ako sa susunod na araw. Pasigaw na wika niya sa may edad na babae na malungkot na naman ang mga matang nakatitig sa kanya. Masamang tingin ang ibinigay sa kanya ni Nico. Bago-bago mo rito ay nakikipagmabutihan ka na kay Aling Esther. Hindi nga yan kinakausap ng mga tao rito. Ikaw pa. Ano namang masama doon? Nag-uusap lang naman kami. Pabalang na sagot niya kay Nico. Hindi mo pa kilala si Aling Esther. Chismosa yan. Kaya walang kaibigan dito sa amin. Nakikipagkasundo ka doon. Gusto mo rin yatang mabansagang chismosa. Bulalas ni Nico. Mabuti nga yun nang marami akong malalaman sa mga buhay-buhay ng mga tao rito sa Sinay. Sagot naman niyang ikinatawa ng pagak ni Nico. Okay sana kung mabuting chismis ang masasagap mo kay Aling Esther. Paano kung sasabihin niyang mag-iingat ka at umuwi ka na sa pinanggagalingan mo bago ka lapain ng mga aswang dito? Sinundan iyon ng malutong na tawa ni Nico.
Para bang alam ni Nico ang pinag-uusapan nila ni Aling Esther. Naririnig ba nito ang usapan nila? Isa din ba ito sa mga masasamang nilalang na tinutukoy ni Aling Esther na nakakarinig sa mga pag-uusap nilang mga pangkaraniwang tao? Sinamaan niya ng tingin si Nico na makarating na sila sa bahay. Bihis ka doon ng maayos na damit para makapunta tayo sa klinika. Maayos ha, baka magsusuot ka na naman ng maiksing short. Nitong nakatitig sa nakadisiplinyang mahaba at maputing legs na napapalatak. Bastos! Binulyawan niya si Nico, sabay hampas dito ng tsinelas na suot. Natatawa naman itong umiilag at iniiwasan ng paghampas niya ng tsinelas sa katawan nito. Namumula tuloy ang pisngi ni Melania nang di sinasadyang makapa ang muscle nito sa braso na napakasiksik ng laman. Ikaw itong bastos nanghihipo ng katawan? Sabat naman ang binata sa kanya. Hindi kita hinihipuan, hindi ko sinasadya yun. Sagot naman ni Melania na iniiwasan ang mga tingin ni Nico. Bakit nasa balikat ko pa rin yung mga kamay mo? Nagugustuhan mo yatang hipuan ako Pang-aabuso niyan sa kahinaan ko. Hiyang-hiya na lumayo siya kay Nico. Napatakbong umakyat sa kwarto niya. Napakalakas kasi ng tibok ng kanyang puso. Hindi na tuloy napapansin ni Melania ang mga matang nagbabaga na nakatitig sa kanila ni Nico na naroon sa kusina ng bungalow ni Ninang Estela niya. Bilisan mo, dito na kita sa baba hintayin. Pahabol na sigaw ni Nico. Pero hindi nakaligtas kay Nico ang mga matalim na mga mata ni Renzo, ang kanyang isang pinsan na anak ng kanyang tia Estela. Kaya mabilis na hinabol iyon ni Nico papunta sa likod ng bungalow. Doon ay naabutan niya itong nakasampa na sa mataas na pader. Anong ginagawa mo, Renzo? Pagtawag niya sa pinsan na napangisi lamang. Napakabango ng anak ni Doc Rosalia. Kaya sa tingin mo ay pipigilan yun ng ama mo ang kagustuhan ng mga kalahi natin. May nakita na kaming iaalay sa ritual ng piyastahan. Ang anak ni Rosalia. Nakangising wika ni Renzo. Sa di malamang dahilan ay naikuyom ni Nico ang kamao. Hindi maaari. Hindi ako papayag. Diba, sinabi na ni Itay na bawal nating gawin yun ha. Hindi nyo kami mapipigilan pa. Nakangising wika nito na tumalon sa mataas na sementadong pader. Naniningkit ang mga mata ni Nico na napatitig na lamang sa pader. Napakasakim nga talaga sa kapangyarihan ng pamilyang ito. Itagal na nilang gustong palitan ang amang si Ezekiel sa pamumuno sa angkan nila. Kapag nangyari iyon ay nakakabahala ang mga pangitain sa bundok ng Sinai. Tiyak na magiging pagkain ng mga ito ang lahat ng mga taong nakatira sa Sinai na mga normal. Hindi nila mapapayagan iyan. Oy, bakit ang sama mo naman yatang makatingin? Tanong ni Melania na nakababa na. Ang mga mata ni Nico ay matalim ang tingin sa kanya. At tila ba ito'y tumatagos sa kaluluwa niya. Diba, sabi ko sa'yo magsuot ka ng maayos na damit. Maraming tao doon. Bulyaw ni Nico kay Melania. Napapailing na lamang ang dalaga. Wala namang masama sa suot niya, isang maong na pantalon at isang sleeveless na pang-itaas. Hindi lang siguro sanay si Nico na nakakakita ng mga kagaya ng suot niya kasi nasa bundok ito. Okay na to, malinsangan ng panahon. Ang tigas talaga ng ulo mo. Gusto mo talagang nakikita yung laman mo? Gusto mo bang lapangin ko yung mga balikat mo? O magsuot ka ng maayos na damit? Lalapangin talaga? Ano ka, aswang? Pinandilatan niya si Nico. Subalit nang gumuhit ang pilyo mga ngiti nito,
na nakatitig sa makinis niyang balikat, ay kinabahan ang dalaga. Ibang lapang yata ang nasa isipan nito. Walang nagawa si Melania na nagmamadaling umakyat muli sa itaas at nagsuot ng malaking jacket. Nagpapasalamat naman siyang bumalik sa itaas dahil naaalala niya ang baril na nasa ilalim ng unan niya. Kapag muling magkatagpo ang landas nila ng bangkilan na umatake sa kanya kagabi, ay babarilin niya ito. Titiyakin niyang makilala kung sino ang bangkilan na iyon dahil panigurado niyang may kinalaman iyon sa pagkamatay ng kanyang ina. Kung hindi man ang bangkilan kagabi ang pumatay sa Mama Rosalia niya, ay malamang mga kalahi nito iyon. Marami nang ang tao nang makarating sila sa klinika. Nakasakay lamang silang dalawa ni Nico ng kabayo papunta roon. Halos kalahating oras din papunta roon sa pusod ng kabukiran, kung saan ay naroon ang maliit na klinika na sinasabing itinayo ng magkaibigan na Dr. Estela at Dr. Rosalia. Nakakapanghinayang lamang na wala na ang kanyang ina. Nakita kaagad siya ng amang si Julio. Mabuti at narito ka na. Halika. Tulungan mo kami ng ninang mo. Napakaraming pasyente rito. Kita naman niyang maraming pasyente, kaya tumulong na kaagad si Melania sa ninang niya. Naglagay ng isang mesa si Nico at doon siya naupo. Lumipat sa kanya ang ibang pasyenteng naroon at bukal sa loob na chinek sila ni Melania. Ang ganda mo, iha. Manang-mana ka sa mama mo. Papuri ng isang lalaking may edad na. Naiilang siya sa mga tingin ng matandang ito. Pang-anim na pasyente niya ito na mukhang weirdo. Napangiti ni lamang siya para hindi siya masabihang suplada. Ilang araw na po ba ang ubo niyo, tatang? Tanong ni Melania. Ilang araw na rin. Simula nung dumating ka rito sa bukirin. Napakabango ng dugo mo, iha. Nakangising bulong ng matanda na biglang pinasadahan ng haplos ang makinis niyang braso. Kaya hindi napigilan ni Melania ang mapatayo sa kinaupuan. Nagsitayuan ang mga balahibo niya sa ginawa ng lalaking may edad na. Ang kalyuhin nitong mga balat ay nagdudulot ng takot sa bawat himay-himay ng katawan ni Melania. Talagang nakakatakot naman ito. At Antonio, anong ginagawa niyo rito? Galit ang boses ni Nico nang makita ito. Agad na hinila siya ni Nico palayo sa lalaki at itinago sa likuran niya, na tila ba iniingatan siya ng binatang ito. Anong nangyayari? Napatayo naman si Julio na ama niya. Pa, binastos ako ng maedad na lalaking na yan. Wika niya. Nakangisi naman ang maedad na lalaki. Naakmang lalapit pa sa kanya. Subalit hinila ng mga tanod na nag-aasay sa kanila. Napakabango ng dugo mo, iha. Para kang si Dr. Rosalia. Manang-mana ka sa ina mo. Na kahit huling patak ng dugo ay napakasarap pa rin. Natatawang wika nito na tila ba wala sa sarili. Kaya itinulak niya si Nico at nalapitan ng matandang hinila ng mga tanod. Anong alam mo sa pagkamatay ng mama ko, ha? Alam mo ba kung sino ang pumatay sa mama ko? May kinalaman ka ba sa pagkamatay ng mama ko? Nanlilisik ang mga mata ni Melania sa galit na kinelyuhan ang matanda. Napaangat naman ang mga paa nito sa lupa. Walang nagawa ang mga tanod para pigilan si Melania. Ang unang lumapit ay tinamaan ng mabilis na mga paa ni Melania. Tinamaan ng malakas na flying kick niya. Natatawa naman ang matanda. Mang Tonyo, tumigil ka! Narinig niyang sigaw ni Nico. Bitawan mo yan, anak. May sayad ang matandang iyan. Hindi normal ang pag-iisip ng matandang yan.
Hiyaw naman ang ninang Estela niya. Lumapit sa kanya ang amang si Julio at niyakap siya. Napapaluha na lamang si Melania. Hanggang ngayon kapag naaalala niya ang kalunos-lunos na nangyayari sa ina, ay hindi niya napipigilan ang sariling mawala sa wisyo. Wakwak ang dibdib ng mama niya nang matagpuan sa garahe. Gutay-gutay ang laman at wala ng dugo sa katawan, na kahit ang mga dugong pumatak sa sahig ng ospital ay tila dinilaan pa ng hayop at walang awang nilalang na pumaslang sa ina niya. Tahan na, Mila. Tahan na, anak. Tahan na. Masuyong paghaplos ng ama niya sa balikat at likod niya, habang mahigpit naman siyang niyakap ng ninang Estela niya. Napakasarap ng dugo ng mama mo, Ineng! Sigaw ng matanda na binigwasan ni Nico ng suntok sa mukha. Kaya tumahimik ito matapos himatayin sa suntok ni Nico. Nico! Pagpigil naman ng ninang Estela niya. Iuwi niyo sa kubo niya si Tandang Tonyo at sabihan si Renzo na bantayan ang ama niyang baliw. Utos ni Nico sa mga tanod na naroon. Hindi maipaliwanag ni Melania kung simpatya ba ang nakikita niya sa mga mata ni Nico. Pero galit na galit ito sa nakikita niya. Dinala siya ng ama sa loob ng van habang umiiyak pa rin. Pa, may kakaiba sa mga tao rito. Pagkaramdam ko, narito ang mga taong pumatay kay mama. Umiiyak na wika niya sa amang si Julio. Kalimutan mo na yon. Wala na tayong magagawa pa. Wala na si mama mo. Hindi mga tawang pumatay sa mama mo. Kaya kalimutan mo na ang tungkol doon sa bagay na yon. Wala tayong laban sa mga kampo ng kadiliman. Natigilan si Melania. Sa unang pagkakataon ay pinag-uusapan nila ng papa niya ang tungkol sa pagkamatay ng mama niya. Alam mo ang tungkol sa mga balahibong nakuha nila Chef Oliver sa crime scene pa? Malungkot ang mga mata ng ama niya hanggang sa umambo na mga luha doon at umangutango. Alam ko. Dahil ako ang unang dumating roon sa garahe, anak. Hindi mga tawang pumatay sa mama mo, kundi mga halimaw. Hindi ko alam kung anong klaseng halimaw sila. Pero ang tanging alam ko ay hindi natin sila basta pwedeng ipapakulong. Kwento pa ni Julio sa anak. Naratnan niya pa raw ang mga nilalang na pinagtutulungang sairin ang dugo ng mahal niyang asawa. Pinagbabaril niya ang mga iyon, pero sa kapal ng balahibo ng mga ito, ay tila ito'y hindi tinatabla ng tingga. Nagmamadaling lumisa ng mga iyon at tangay ang lumang loob ng asawa niyang si Rosalia. Ilimutan mo na ang tungkol sa nangyari sa mama mo. Hindi mabuting patuloy kang titira sa nakaraan, anak. Wala tayong magagawa laban sa mga nilalang na iyon. Napatitig si Melania sa ama niya. Kilala mo ba kung sino sila pa? Basag ang boses na tanong niya sa papa niya. Hindi ko sila kilala. Hindi ko sila kilala, anak. At para mas safe ka, ay mas mabuting hindi na natin sila kilalanin pa. Sa susunod na araw ay uuwi ka na sa atin, ha? Uwi ka ng ama niyang malalim na napabuntong hininga. Sa unang pagkakataon simula nung namatay ang kanyang inang si Rosalia, ay naging malapit siya sa ama. Naramdaman niyang muling mahal siya ng kanyang ama. Nakatulog na lamang si Melania na nakasandal sa balikat ng amang si Julio. Hindi na rin pumayag ang ninang Estela niya na bumalik pa siya para tumulong sa klinika matapos ang nangyari. Naroon naman si Nico na nag-a-assist sa tiyang Estela niya. Tanghalian na nang magising si Melania sa mga tapik sa balikat niya. Bumungad sa kanya ang gwapong mukha ni Nico na nakangiti. Gising na at nang mananghalian na tayo.
Napapalinga siya sa paligid. Naroon pa rin siya sa loob ng van nila. Habang natatanong niya sa labas, ang ama na naghahanda ng pagkain nila. Tinulungan naman ito ng ninang niya. Nick, sino ang matandang yun na nang basto sa akin kanina? Seryosong tanong niya kay Nico. Natigilan naman ito. Siya ang matandang tsuhin ni Tiyang Estela. Bale, kapatid siya ng lolo namin, na ama ni Tiyang Estela. May problema kasi sa pag-iisip yon at laging nag-hallucinate na kumakain siya ng tao, na umiinom siya ng dugo. Sa madaling salita, baliw yon. Kaya huwag mo nang isipin ang tungkol doon, okay? Mangutango na lamang si Melania. Pero sa isipan niya ay may kaugnayan si Tandang Tonyo sa pagkamatay ng Mama Rosalia niya. Habang kumakain sila ay lumilipad ang isipan ni Melania sa mga pangyari. Sa maraming katanungan sa isipan niya. Nagkataon lang ba na baliw si Tandang Tonyo? O kasama ito sa mga halimaw na lumapa sa katawan ng kanyang ina? Matutuklasan niya rin ang tungkol sa mga bagay na yan. Pati na rin ang malapaniking ibon na sumalakay sa kanya kagabi na may mga balahibong kawangis na mga halimaw na pumatay sa ina niya. Halos araw-araw sila rito sa maliit na klinika. Sa araw-araw ay hindi ganoon karaming tao ang pasyente nila. Minsan may mga taga-ibang bayan ang dadalo rito sa klinika para magpagamot. Lalo na nung nalamang may doktor na galing sa bayan. Sa ilang araw ay parang nakasanayan na ni Melania ang ugali ng ninang Estela niya. May kabutihan ito sa puso, mapagkawang gawa at higit sa lahat ay matulungin sa mga mahihirap na walang pambiling gamot. Napakalaki ng naitutulong nito sa mga taga-roon sa bundok ng Sinay. Parang naintindihan na ni Melania kung bakit ito ang ipinalit ng ama niya sa lugar ng yumaong ina bilang bagong asawa. Pero hindi pa rin malilimot ni Melania ang nangyari sa kanyang ina. Lalo na ngayong papalapit na ang fiesta ng bundok Sinay. Naalala niyang namatay ang ina sa araw ng piyestahan sa bundok. Ganon din ang mga kasong kagaya din ng kaso ng kanyang ina ay sa kapiyastahan din ng bundok Sinay namatay sila. Pero ang pagkakaiba lamang ang inang si Rosalia ay pinatay sa bayan sa araw ng piyestahan ng bundok Sinay. Bakit dito ka pa talaga na flat? Tinadyakan ni Melania ang gulong ng motorsiklong dala. Mahilig kasi siya sa motor. Galing sa klinika ay hindi siya sumabay sa van na sinakyan ng ama at ninang Estela niya. Nais niyang kasing magmotor. Na-check naman ni Nico ang gulong ng motorsiklo kanina bago siya umalis ng bahay at okay naman ito. Inis na sinuri niya ang gulong ng motor at naningkit ang mga mata niyang may tama ng saksak ang gulong dito sa hulihan. Sino namang anak ng tipaklong ang gagawa nito sa motor ko? Nakapamayawang na tinadyakan niya muli ang gulong ng motor sa inis. Wala pa namang masyadong tawang dumadaan sa lugar na ito. Napapabuga na lamang na malalim na hininga si Melania na naglalakad sa kahabaan ng daan. Hapon na kasi at ito ang unang pagkakataong magtatakip silim na ay nasa daan pa siya naglalakad. Napahigpit ang hawak niya sa baril na nasa tagiliran niya. Mabuti na lamang at lagi niya itong dala. Sana naman maisipan ng Nico na yun na sunduin ako. Malapit nang dumilim ang daan. 5:30 na kasi silang nagsara ng klinika. Dahil marami-rami ang pasyente nila noong araw na yan. Marami pa silang nilinis na mga kalat sa klinika bago umalis. Nang sa hindi inaasahan ay may mga kaluskos na naririnig si Melania sa kakahuyan na nasa tabi ng daraanan niya. Wala naman siyang nakikita maliban sa mga punong kahoy. Wala siyang nakitang kahit na anong hayop ang naroon. Halos nanayaw na ang mga balahibo niya sa batok
nang marinig muli ang kakaibang kaluskos na iyon. Kasabayan ang kakaibang ungol ng tila isang malaking hayop o aso na tila ba inaagawan ng pagkain. Pakiramdam niya ay nasa tapat niya lamang ito. Relax, Mila. Kung sino mang halimaw ang nariyan, hindi siya sasantuhin ng mga bala ng baril mo. Dalawang baril na mayroon siya. Ang isa ay maliit na senyorita na nasa talgiliran niya, habang ang isa ay kinuha na ng dalaga. Inilabas niya iyon sa dalang backpack at dahan-dahang inilabas ang kalibre 45. Inalasan niya ang pakiramdam at dinaig ang takot na nagsisimulang lumukob sa kanyang dibdib. Ito na ba ang halimaw na pumatay kay Mama? Sige, lumabas kayo at magpakita sa akin. Wika niya sa sarili. Ipinagpapatuloy na lamang ni Melania ang paglalakad habang papunta na siya sa masukal na bahagi pa ng kakahuyan na nasa unahan pa ng daan. Pambihira din naman kasing ang daanang ito. Napakasukal. Nang bigla na lamang may tumambas sa kanyang malaking tao na may mukha ng aso. Napagulong ang katawan niya sa lupa. Nang mahigpit ang kapit niya sa gatilyo ng baril at tinamaan ang bangkila na ngayon niya lang nakita sa tanang buhay niya. Makakapalang balahibo nitong kawangis na mga balahibong nakuha niya sa may beranda at sa mga pumatay sa mama niya. Umatungal itong tinamaan sa tagiliran. Hindi makakaligtas ang bangkila na iyon dahil ang bala ng baril niya ay sinadyang gawin para sa mga aswang na sinasabing pumatay sa mama niya. Balang pilak. Binigay sa kanya iyon ng hiping si Oliver nang malaman itong tutungo siya rito sa bundok Sinay. Mabilis na dinakma siya ulit ng halimaw, ngunit sa pagkakataong ito ay nanghihina na ito. Kaya hindi na nito inabutan ng dalaga na kumaripas ng takbo. Napaluhan na lamang si Melania. Hindi ni pwedeng labanan iyon kapag darating ang mga kasama nito. Kaya mas mabuti na yung tumakas. Hindi niya magagamit ang natutunan sa pagkikipaglaban sa mga nilalang na iyon. Wala siyang kalaban-laban sa mga ito, lalo na sa lakas at napakabahong amoy. Saktong nakalabas na siya sa masukal na kakahuyan nang marinig ang mga yabag ng kabayo na paparating. Nakita niya si Nico at si Uncle Ezekiel na kapatid ng ninang Estela niya. May mga kasama silang mga kalalakihan na may daladalang bagakay. May daladala ring sulo ang mga ito dahil madilim na ang daan. Layla, salamat sa Diyos at ligtas ka. Anong nangyari? Pinatigil ni Uncle Ezekiel ang kabayo at halos magkasabay sila ni Nico na lumapit kay Melania. Naluhaan at basang-basa ng pawis. Nanginginig sa takot si Melania na mahigpit pa ring hawak ang baril. Naamoy ni Nico ang sulfuric mist na mula sa baril ni Melania na ang ibig sabihin ay nagpapaputok ito. May sumalakay sa akin. Isang malaking tao na mukhang aso. Hindi ko mawari kung ano ang mga yun. Naiiyak na wika ni Mila na napayakap kay Nico sa takot. Malakay na naman ang mga bangkilan. Hindi talaga sila titigil sa kasamaan nila. Bulalas ng mga taong naroon. Nico, dalhin mo si Mila sa bahay at kami nang bahala rito. Utos ng Papa Ezekiel nito. Pagkarating nila sa bahay ng ninang Estela niya ay kaagad nagtaka si Melania. Hindi man lang sumalubong sa kanyang ang amang si Julio. Sinasabi ng ninang Estela niya na may sakit ito at dinaramdam. Tulog na raw ito at matapos makainom ng gamot. Gustong magtampo ni Melania sa ama. Nagawa man lamang nitong matulog nang hindi pa siya nakakauwi. Mas mabuti pa sina Uncle Ezekiel at Nico na nagawa siyang hanapin.
Baka kung ano nang nangyari sa kanya kapag hindi siya binalikan ni Nico at ni Uncle Ezekiel kasama ang iilang mga kapitbahay. Ining, gusto mo bang umuwi na sa White Hills? Ipapahatid kita kay Nico at Kel bukas. Uwi ka ng ina ni Nico. Nag-aalala ako sa iyong bata ka. Okay lang po ako, ante. Wala namang nangyaring masama sa akin. Kasalukuyan siyang nasa hapagkainan at ipinaghain ng makakain ng ina ni Nico. Tatapatin na kita. Delikado ka rito lalo na sa ginawa mong pamamaril sa bangkilan kanina. Tiyak kong babalikan ka ng mga kapamilya ng aswang na yon, Mila. Bulalas ng ina ni Nico. Napakatigas ng ulo mo. Hindi ka tinatakot ng inay, Mila. Bulong ni Nico na tumabay sa kinauupuan ni Melania. Mahigpit na hinawakan ni Nico ang mga kamay niyang nanginginig pa rin sa takot. Nakapagtatakang parang wala lang sa ninang Estela niya ang nangyari sa kanya. Sinabi lamang nitong magpahinga na siya at huwag nang lumabas pa ng bahay. Hindi siya uuwi ng White Hills hanggang hindi niya mahanap ang mga taong pumatay sa kanyang inang si Rosalia. At hindi rin siya uwi nang hindi kasama ang kanyang amang si Julio. Marami siyang nais na sabihin sa ama. Napakarami na. Nang lumalim na ang gabi, ay halos 11:00 na ng gabi nang makatulog na si Melania. Nang may marinig siyang kakaibang pag-atungal at kaluskos. Kawangis ito ng atungal ng bangkilan na tumambad sa kanya kanina sa daan. Kinakabahang bumangon sa higaan si Melania. Ako ba ang pinuntahan ng bangkilan na ito? Kinapa niya ang baril na nasa kama at dahang-dahang pinihit ang seradora ng kanyang pinto. Namilog ang mga mata niya nang makita ang isang halimaw na kasama ng kanyang ninang Estela. Tila iyon wala sa sariling kumakain ng isang preskong manok. Napapayoko na lamang si Melania mula sa kinatatayuan sa ikalawang palapag para hindi siya makita ng mga ito. Sigurado siyang ang kanyang ninang Estela ang kasama ng bangkila na iyon. Maingat na ikinasan niya ang baril. Halos naduduwal siya sa nakitang kinakain nito, ang preskong laman ng manok, na sinagad talaga pati ang mga tumutulong dugo. Takam na takam ito sa hilaw na karne. Hayop ka, ninang. Nag-aalaga ka ng bangkilan dito sa pamamahay mo. Pinapatuloy mo pa. Akmang bababa na siya ng may malalakas na mga kamay ang humila sa braso niya. Igwawala na sana si Melania nang maamoy ang pamilyar na amoy ng katawan ni Nico. Tumigil ka kung ayaw mong mapahamak, Mila. Bulong ni Nico sa tainga ng dalaga. Hinila siya ni Nico at maingat na dinala sa veranda. Nico, may kasamang bangkilan si Ninang. Ganoon na ganoon ang halimaw na sumalakay sa akin. Bulong ni Melania. Ngunit tinakpa ni Nico ang kanyang bibig at itinuro ang labas ng bahay ng ninang niya. Napasinghap na lamang si Melania nang matanaw sa ibaba ng bungalow ang maraming bangkilan. May ibang lumilipad na at pumapagaspas ang makapangyarihang pakpak sa ere. Huwag na huwag kang gumawa ng ingay. Mahigpit na niyakap siya ni Nico at itinuro ang ninang Estela niyang umakyat sa hagdanan. Kasama nito ang kanyang papa Julio na walang saplot. Nakangiting hawak ang mga kamay ng ninang niya. Nanlulumo si Mila sa nakita at naisip. Ang ama ba niya ang bangkilan na kasama ng ninang niya kanina? Ang amang si Julio ba ang kumain ng manok na hilaw? Gusto ng maduwal ni Melania sa natuklasan. Napakaraming katanungan ang nasa kanyang isipan. Anong ginawa ng ninang niya sa kanyang ama? Napapaiyak na lamang siya sa malapad na balikat ni Nico. Sinisigurado naman ng binata na hindi siya makalikha ng anumang ingay. Halos 2:00 na ng umaga nang makaalis sila Nico sa veranda. Siniguro ni Nico na wala na ang mga bangkilan bago sila bumalik sa kwarto ni Mila. Nico, ano yun? Anong nangyayari?
Ipapailing na lamang ito na hinila ang mga kamay ni Mila. Marami kang dapat malaman at maintindihan, Mila. Ipapaliwanag mo sa akin na maintindihan ko ang lahat. Pero mangako ka sa akin na kapag sasabihin ko sa iyo ang lahat, ay uuwi ka na ng White Hills. Uuwi kang ligtas at kailanman ay hindi ka na babalik sa bukiring ito. Ayaw ni Melania na umalis sa bukirin hanggang hindi niya maigaganti ang inang si Rosalia sa mga bangkilan na pumatay dito. Kaya hindi niya tutuparin ang pangako kay Nico. Magsisinungaling siya kay Nico para alamin ang lahat ng hiwaga at misteryo na mayroon ng bundok Sinay. Lahat ng taong nakapalibot sa atin ay mga bangkilan, Mila. Ang lugar na ito ay tahanan ng mga bangkilan. Ako lamang ang nag-iisang tao at ikaw sa lugar na ito, Mila. Napatangan na lamang si Melania sa natuklasan at sa sinabi ni Nico. Si Ninang. Pati si Tiyang Estela at pati na rin ang ama mong si Julio ay naging ganap ng bangkilan matapos salinan ni Tiyang ng itim na bato ng mga bangkilan. Tinanggap iyon ni Mang Julio, Melania. Napapailing na lamang siya sa natuklasan. No, hindi gagawin niya ni Papa. Paano si Mama? Sino ang pumatay kay Mama? Matagal bago nakasagot si Nico at malungkot na nakatitig kay Melania. Pero nasimulan niyang isinawalat kay Mila ang lahat, kaya wala na siyang dapat pang itago sa babaeng kaharap niya. Nanlulumaw si Melania na malamang hindi sinasadya ni Estela na mapatay ang kanyang inang si Rosalia ng mismong araw na iyon. Pero nang dahil sa panlilin lang ni Tandang Tonyo kay Doktora Rosalia, ay napatay ni Estela ang kanyang inang si Rosalia. Walang kaalam-alam ang kanyang ina na ang nakakulong sa loob ng van sa garahe ay ang kanyang ninang, na noon ay nagpapalitan niya bilang bangkilan. Nagtago ito sa loob ng van na nasa garahe para itago ang pagpapalitan niya. Subalit nilinlang ni Tandang Tonyo ang kanyang inang si Rosalia at sinabing may dala silang pasyente mula sa bundok Sinay. Sa pagkakatakam ng laman at dugo ay hindi nakontrol ni Estela ang sarili, kaya pinatay ang kanyang ina. Nang kapiyastahan mismo noong nakaraang taon, ay ang lamang loob ng kanyang inang si Rosalia ang nagiging alay nila sa kadaliman para sa pagpapalakas pa ng kani-kanilang kapangyarihan. Lahing bangkila ng buong ang kanina Estela, pero hindi sila kumakain ng laman at dugo ng tao, kundi sa mga hayop lamang. Para tuwing kapistahan ng bundok Sinay ay nag-aalay sila ng limang loob ng tao at umiinom silang lahat ng dugo ng tao. Ang mga inaalay nila ay mga masasamang tao mula sa mga karatig bayan. Pero dahil sa kapahangasan ni Tandang Tonyo, ay nagkamali sila noong nakaraang taon. Naging biktima ang kanyang inang si Rosalia ng mga bangkilan at ang nakapatay sa kanya ay ang mismong kaibigan nitong si Estela. Nais ipaalam ni Itay sa iyo ang lahat, kaya ako nang gumawa para ikaw na mismo ang aalis dito sa Sinay. Bukas na bukas, o pwede, ngayon na. Napapatulo na lamang ang mga luha ni Mila. Bakit naiiba ka sa kanila at bakit hindi kanila kinakaatay? Isa kang tao. Bakit kanila hinahayaang tumitira sa kanila? Sunod-sunod na tanong ni Mila kay Nico. Napabuga na lamang na malalim na hininga si Nico. Dahil iniligtas nila ako mula sa ibang lahi ng mga aswang at inalagaan at pinalaki. Walang anak sina inay at itay, kaya itinuring nila akong anak. Balang araw ay magiging kagaya din nila akong bangkilan kapag kakayanin ko na ang pagsasali ng itim na perlas. Malungkot na wika ni Nico. Sila na ang nagiging pamilya ko, Mila. Napakabait sa akin ni Itay at Inay. Tsaka si Itay, bilang pinuno ng mga bangkilan,
ay pinagsisikapang hindi kailanman sila magkakasala sa mga tao. Nangyari lamang ang pagkakamali noong nakaraang taon dahil sa kabaliwan ni Tandang Tonyo. Sa hindi may paliwanag na kalungkutan ay napayakap na lamang si Mila kay Nico. Ang bangkila na pumatay sa kanyang ina pala ay ang kanyang ninang Estela mismo. Hindi siya alis at sa mismong kapistahan din sa Bundok Sinay ay papatayin niya si ninang Estela niya. Ipaghihiganti niya ang ginawa nitong kasamaan sa kanyang ina, pati na rin ang ginawa nitong panlilinlang sa ama niya. Hindi niya alam kung ano ba ang tunay na dahilan ng kanyang ama kung bakit ito pumayag na maging bangkilan. Sa ngayon ay sobrang pagtatampo ang nadarama ni Melania para sa kanyang ama. Tuluyan na nga siyang iniwan ito sa pamamagitan ng pagbayag nitong magiging kagaya nila Estela. Nakatulog siyang nakayakap sa katawan ni Nico at nagising silang dalawa na mataas na ang araw. Hindi niya alam kung kakayanin niyang harapin ang ninang Estela niyang pumatay sa mama niya. Pero pagsisikapan niyang itatago kay Estela ang nalaman niyang katotohanan. Titiisin niyang hindi ito susumbatan, pati na rin ang ama na tuluyan na yatang nabaliw sa pag-ibig ng ninang niya. Sa susunod na araw na ang kapistahan sa Bundok Sinay, kaya kailangan niyang makagawa ng tamang plano kung paano maiganti ang kanyang inang si Rosalia. Ingat na ingat namang lumabas ng kwarto niya si Nico para hindi ito makikita ng ama at ni Estela. Nang makaharap niya na ang ama, ay napapansin niyang pananamlay nito habang nasa hapagkainan na sila. "Pa, may dinaramdam ka raw?" tanong niya sa ama. Oo anak, may kaunting sinat lang ako pero huwag kang mag-alala anak. Okay na ako. Inilagaan ako ng ninang Estela mo. Gustong gusto niyang sumbatan ang ninang niya pero hindi pa ito ang tamang oras. Maghihintay pa siya sa araw ng kapiyastahan. Nak, ihati na kita sa White Hills ngayong araw kasi kailangan mo nang bumalik doon. 1 linggo lamang ang paalam mo sa professor mo. Hintayin mo na lang ang pag-uwing namin doon pagkatapos ng kapiyastahan ng Sinay. Bulalas ng kanyang ama. Sige po pa. Hindi na siya nakipagtalo pa sa kanyang ama. May binabalak siya. "Iyong, pwede bang sumama para makapunta naman ako sa bayan?" Uwi ka ni Nico na kumuha ng pinggan para sumabay sa kanilang kumain. "Gusto mong kape?" tanong ni Nico na tinanguan niya. Matapos silang mag-almusal ay kaagad niyang inihanda ang mga gamit para makauwi sa bayan. Hinatid siya ng ama sa bayan ng White Hills. Mahigpit na mahigpit ang yakap ng ama niya sa kanya habang ang ninang Estela niya ay nakangiti lamang na nakatanaw sa kanila sa sasakyan. Nasa pamamahay na siya ng mga magulang sa White Hills. Nagtataka siya sa ikinikilos ng kanyang Papa Julio at may inaabot sa kanya ang ama na isang VHS tape na hindi niya alam kung ano ang laman. Yumakap din sa kanya si Nico bago umalis. Nang makaalis na sila ay kaagad na umakyat na siya sa taas ng sala nila para tingnan kung ano ang meron sa VHS tape na yon. Anak, makinig ka kay Papa. Mahal na mahal kita sa obra. Pero masyado akong nalunod sa kalungkutan nang mawala ang mama mo. Hindi ko matanggap ang pagkawala niya. Yun ang totoo. Kaya patawarin mo ako kung sa mga gagawin ko ay masasaktan ka. Hindi ko lang matanggap na ang napakabuti mong ina ay nilapastanganan lamang ng mga nilalang na kagaya nila. Sa gagawin kong ito ay maaaring hindi na tayo muling magkikita pa. Pero sisikapan ko makakalabas ng buhay sa lugar na yun para sa'yo. Ang mahalaga ay mapapatay ko ang walang hiyang pumatay sa ina mo. At ito lamang ang tanging paraan para gawin ito.
Hindi ko sila kakayanin kapag isa akong normal na tao. Kaya kailangan kong maging kagaya nila. Tandaan mo, ang Mama Rosalia mo lamang ang babaeng mamahalin ko. At wala nang iba pa. Yun ang nakalagay doon. Napaluha na lamang si Melania sa sinabi ng ama niya. Kung ganoon ay may balak itong gawin. Kung bakit ito nagbabayanggaw sa kanyang ninang Estela. At sa tingin niya, walang kaalam-alam ang ninang niya sa binalak ng kanyang ama. Setyembre 10 taong 1980, ang araw ng kapiesta ng Sinay. Inakala ng lahat na nasa White Hills na si Melania. Pero ang totoo ay bumalik ito sa bundok ng Sinay. Itinaon niyang dumilim na bago siya palihim na pumasok sa bungalow na bahay ng ninang Estela niya. Ngunit nagulat siya nang bumungad sa kanya ang buong pamilya ni ninang Estela niya na nasa loob ng bakuran. Hindi ito makikita sa labas dahil sa matataas na gate. Sinulubong siya ni Renzo at iginapos ang dalawang kamay. Pinagtutulungan siyang hilain papasok sa loob ng bungalow. Doon bumungad sa kanya ang lahat. Nakaratay din sa banig si Tandang Tonyo na tinamaan ng bala ng baril niya. Alam kong babalik, Camila. Kaya hinihintay ko ang pagbabalik mo. Natatawang wika ng ninang Estela niya. Happy Fiesta! Happy Fiesta! Sigaw ng lahat. Ipapansin niyang wala doon ang pamilya ni Uncle Ezekiel at si Nico. Wala rin si Julio. Bitawan niyo ko. Ano ba? Hiyaw niyang nagwawala sa pagkagapos. Kapag malalaman ni Uncle Ezekiel ang ginagawa niyo, tiyak na malilintikan kayo. Lalo ka na ninang Estela. Napabunghalit naman ang tawa sa Renzo sa sinabi niya. Hindi yon mangyayari pa. Dahil tinanggalan na namin ang kapangyarihan si Ezekiel. At ano bang magagawa ng Nico mo na isa lamang tao na kagaya mo, ha? Napakalutong ng tawanan ng mga bangkilan. Alam mo bang sakal na ako sa iyo? Lahat na lang ay ginagawa ko para magustuhan mo ako bilang inainahan mo. Pero hindi mo talaga ako magawang tanggapin. Wika ng ninang niya. Napangisin na lamang si Melania. Naitanong ko na rin yan sa sarili ko. Pero alam ko na ang sagot sa lahat dahil halimaw ka. Ikaw ang pumatay kay Mama, kaya hindi kita matatanggap. Sigaw niya sa mukha ni Estela. Pero dumapo sa pisngi niya ang mabigat na kamao nito. Napanganga na lamang si Mila at nahintakutan na makitang namumula at nanlilisik ang mga mata ni Estela. Tila humahaba din ang nguso nito at lumalabas ang matatalas na mga ngipin na animoy hayop. Alam mo bang hindi ko sinasadyang patayin ang mama mo, pero hindi totoong hindi ko ginusto ang ginawa ko. Ginusto ko yon sapagkat nakakainis na ang mama mo. Lagi na lang siya ang napopromote sa ospital, lalo na ang asawa niya ay isang direktor ng ospital na pinagmamay-aring malaking share sa ospital. Pangarap ko rin iyon, Melania. Napapatawa ng malutong si Estela. At mas lalo akong nainis noong hindi ko man lang magawang akitin ang ama mo. Tinatanggihan niya ang alindog ko. Kaya noong nirigalo sa akin ni Tandang Tonyo ang mama mo, ay sarap na sarap akong patayin siya. Pinagtutulungan namin ni Tandang Tonyo na ubusin ang dugo niya. Kasama din pala si Renzo doon. Napapaiyak na lamang si Mila sa naririnig sa sinasabi ni Estela. Hindi niya matatanggap na hanggang dito na lamang siya at hindi siya magkakaroon ng pagkakataong ipaghigante ang sinapit ng Mama Rosalia niya sa kamay ni Estela. Binabalaan na kitang wag nang bumalik pa rito kapag nakakauwi ka na sa White Hills pero hindi ka nakinig. Sigaw ni Aling Esther na noon ay pinagtutulungan din ng mga kasamahang bangkila na igapos. Kontribida talagang matandang yan. Inubos mong pasyensya ko, tanda. Hiyaw ni Renzo. At ngayon
ikaw ang iaalay namin sa ama mong bagong yanggaw. Alam niyang ikaw ang anak niya, pero hindi na niya makokontrol ang sarili. Dahil bagong bangkila na ang ama mo. Mas nananaig sa kanyang pagiging halimaw niya, kaya siya mismo ang lalapa sa alay namin sa piyastahan. Para sa mas matindi pang kapangyarihan, na mapapasakamay pa sa aming angkan. Wika ng ninang Estela niya. Nagpapatawa ang mga naroon. Matitikman ko rin ang dugo mo bago ako mamatay. Mamamatay akong maligaya na nakakatikim ng presko mong dugo. Nahihirapang wika din ni Tandang Tonyo. Ito palang bangkila na sumalakay sa kanya at binaril niya. Hindi man lamang makakagalaw si Melania mula sa pagkakagapos niya. Nanginginig sa takot si Melania nang lumabas ang ama mula sa kwarto na nasa anyong bangkila na. Wala ito sa tamang pag-iisip at sinusunod lamang ang mga inuutos ni Estela na ngayon ay malapit nang nagbabago ng anyo. Nagsisimula na ring humaba ang mga balahibo nitong tila uwangis ng karayom. Maliliit pero matalas at matigas. Mas makunat pa yata sa balat ng puno ang mga balahibong nagsisimulang tumubo sa katawan ni Estela. Sige na, Julio. Lapain mo na ang alay natin. Natatawang wika ni Estela na sinusundan naman ng mga hiyawan ng mga naroroong bangkilan. Ngunit natigil ang lahat ng hiyawan ng hawak-hawak ni Julio ang puso ni Estela. Sinunggaba ng matalas na mga kuko ng bagong yanggaw na si Julio ang katabing si Estela at dinaklot nito ang puso sa dibdib ni Estela. Bumagsak sa sahig ang babae na nangingisay ang katawan. Kasunod na sinugod nito ang naghihingalong si Tandang Tonyo. Kasunod noon ay ang putukan sa paligid. Narito na ang mga pulis na kinontak ni Melania. Ang mga armadong nasasakupan ni Chief Oliver. Nabuhayan ng loob si Melania. Nakita niya ang mga luhang naglandas sa mga mata ng ama. Kasunod noon ay ang pagkikipaglaban nito sa mga bangkilan na ninais siyang lapitan. Hindi kasi siya makagalaw dahil sa mesa pa rin siya at nagagapos. Nabigla na lamang siya nang makita si Nico na patakbong sinalakay ng si Bat Serenzo na lumapit sa kanya para lapain siya. Nagpangbuno ang dalawa, ngunit tinulungan ng isang bangkilan si Nico. Sige na anak, itakas mo na ang babaeng minahal mo. Lumayo na kayo rito sa isinumpang bundok ng Sinay at wag na kayong bumalik pa rito kahit kailan. Ang bangkilan na tumulong kay Nico at sumalakay kay Renzo ay si Ezekiel. Ang pinuno ng mga bangkilan na inalis nila sa pwesto para magtagumpay sila sa kahayukan sa dugot laman ng tao. Nagkahawak kamay na tumakbo sina Melania at Nico palayo sa Sinay. Nakasakay na sila sa motorsiklo ni Nico habang naririnig nila ang mga malalakas na pagsabog sa loob ng bahay ni Estela. Kinabukasan ay natagpuan na lamang nila ang napakaraming bangkay sa loob ng bungalow ni Estela. Sila ang mga bangkila na masasama na umanib kina Tandang Tonyo at Estela. Hindi natagpuan doon ang mag-asawang Ezekiel. Wala rin doon si Julio na ama ni Melania. Ibig sabihin ay buhay ang mga ito. Sa paglipas ng taong 1981 ay tahimik na ang bundok ng Sinay. Wala nang naitala pang kaso ng krimen na kagaya kay Doc Rosalia na nangyari sa Sinay. Simula ng kapiyestahan ng 1980, wala na rin mga natagpuang wakwak ang dibdib. Pinaniniwalaan ang mga bangkilan sa Sinay ay patuloy na nabubuhay. Ngunit sumunod na sa mabuting pamumuno sa pamilya ni Ezekiel na kasalukuyan ay humahalo na sa mga tao. Samantalang si Melania ay tuluyan ng nagiging batikang doktora sa paglipas ng taon. Nagiging asawa niya rin si Nico at nagkaroon sila ng mga anak. Pero hindi na sila natatakot pang bumalik sa bundok ng Sinay. May malaking lupain na silang nabili sa bukaring iyan at tanging sila lamang ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa mga kaanak ni Ezekiel.
Sila lamang ang nakakaalam sa mga lihim ng mga bangkilan at sa mga lihim ng pagkatao ni Senyor Julio na isang mayamang doon sa bulubundukin ng Sinay. Wakas,